po yung mga pinaglalaban nyo ngayon? Dalawa lang naman po. Ipatupad at humihingi po kami ng approval ng ating pong implementasyon ng CPCS2 at sana po maibalik ang aming mga allowances, benefits, and incentives, lalo na po ang bigas, HMO at ang Provident Fund namin po. Yun lang po. Kailan po kayo sumulat kay Pangulo? We write the President, yung bago po is last month po, yung latest po namin. Pero tuloy-tuloy po ang aming pagsulat at pakikipag-usap po. Hindi lang po kami nabibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng audience kay mahal na Pangulo. Sana po. Bukod kay Pangulo, ma'am, ninayos nyo ba ituloy yung pagpapa-sponsor sa mga mambabatas? Ginagagawin pa po namin yung pag-sponsor sa mga mambabatas. Ang aming po request ay if ever maibalik yung aming collective bargaining power at ma-exempt. Yun lang po sana. Exemption to the GCG would mean po ay mababalik po ang power ng aming mga director, mga board of directors ng bawat ahensya po. Ma'am, so total sa inyo lang pong hanay, nasa mga halos 4 na bilyon yata, ma'am, kung sakaling ma-implement ito. Kaya nga po, hindi natin pwedeng pag-usapan yung ballpark figure na tinatanong niya. Kasi po yung pondo po, may kanya-kanya po kaming pondo. Kasi po kami ay income generating. Yun po ang pagkakaiba namin sa iba. Yung iba po kumukuha ng pondo sa national government. Pero yung GFIs po, 7 big GFIs, hindi po. Pagkus po, kami po ay nagbibigay ng kinikita ng aming ahensya. Bank of the Philippines Employees Association. Ako rin po ang chairman ng 7 big GFIs, Executive Vice President po ng National Union of Bank Employees Insurance Finance Organization, at ako rin po ang representante ng Banking Industry Tripartite Council para sa 7 GFIs po na malalaki. Doon na nagbabayad ng kanilang mga bahay. Right now, na pagdating po ng tuition, apektado po sila. Wala po kaming bigas, HMO. Ang amin pong hanay sa LBPEA po ay nagbibigay na ng life insurance para lang po matugunan po yung mga empleyado po na wala pong HMO right now. So, maraming salamat po at tuloy-tuloy po ang aming suporta sa mahal na Pangulong PBBM po. Nga lang po, parang awa nyo na po, dinggin nyo po kaming lahat. Magiging usapin. Tatalakayin natin ang isang usapin kumukulo sa hanay ng mga empleyado ng iba't ibang government-owned and controlled corporations, GOCCs, gaya ang GFIs, ano po yan, Government Finance Institutions, ang pagpapatupad na tinatawag ng CPCS2, mamaya ay tatalakayin po natin yung i-expand po nila, at ang ikalawang yugto ng Compensation and Position Classification System mula sa Governance Commission or itong GCG. Layunin, sana ng sistema ito na magkaroon ng patas, makatwiran at pantay-pantay na pasahod sa klasifikasyon ng posisyon sa lahat ng GOCCs. Inaasahan din na mapapatas nito ang moral ng mga manggagawa, mapapabuti ang performance at matitiyak ang fiscal sustainability ng gobyerno. Ngunit, ano po ang nangyari? Datapwat, bakit? Sa halip na kaginhawahan, maraming kawani ang nangangamba. Ayon sa mga union, tulad ng LBPEA, Fideseo, FESEA, tila lalo pa yatang lumala ang hindi pagkapantay-pantay. May mga empleyado raw na nababawasan ng sweldo, habang ang ilan ay tila mas pinapaboran, di umano, at masaklap pa, kulang umano sa konsultasyon ang pagpapatupad ng reforma. Di po dapat pagkaganyan, meron tayong dialogue. Sinasalang-alam natin ang konsentrasyon at bibigyan nyo ng tsansa makipag-usap. Kaya yung konsultasyon mukhang hindi yan kasama dito. Dahil dito, nananawagan ng mga empleyado na suspendihin muna ang implementasyon ng CPCS2 at magkaroon ng mas bukas, tapat at makataong proseso sa pagpa-reforma ng sahod sa sektor publiko. So sa episode na ito, sila na po, we will dive in kasi mahaba po itong ating magiging talakayan. Meron tayong part 1 maya-maya ngayon at part 2 maya-maya. So I will introduce to you ang chairman or president of the Land Bank of the Philippines Employees Association. Siya rin po ang EVP ng National Union of Bank Employees. Siya rin po ang chairman ng 7 BNG GFIs. Ito yan, ano po. At ayan, explain po nila kung sino-sino sila. Representative din po siya ng 7 big GFIs. Banking Industry Tripartite Council. Let's welcome to our program's agenda, Ms. Nanette. Go ahead and read everything. Magandang umaga po sa inyong lahat at una sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Ms. Dolly Acosta, kay Attorney Freddy Son,
na binigyan po kami ng pagkakataon na marinig at sana po marinig talaga ang aming boses ngayon at nananawagan po kami sa ating pamahalaan. Before anything else, I would like to introduce our officers, our president, our union officers from the 7 big GFIs, meaning po, ito po na malalaking korporasyon na kami po ay tinatawag na government financial institution, meaning kami po ay nagbibigay, ang aming pong ahensya ang nagbibigay po ng pondo. Sa example po, si Land Bank po, we have the mandate. Nasa mandato po namin, ang kalahati po ng aming kinikita ay binibigay po sa national government. At sa kasalukuyan po, karilimit lang po ng Land Bank of the Philippines ang 33+ billion po para sa ating national coffers. At kasama po dyan ang iba nating ahensya sa GFIs. Almost 100 billion po ang binibigay po ng itong ng mga ahensya, lalo na po ang GFIs. So, simula po ngayon, bigyan ko lang po ng pagkakataon, i-present ko sa inyo ang mga presidente po na kasama ko sa 7 big GFIs. Meaning po, yung 7 po ay Land Bank of the Philippines, DBP po, GSIS, SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, and PDIC po. Ito na ba? Okay, sa 7 pong ito, kami po yung lahat po na nagbibigay po ng amin pong part ng kinikita po sa ating national government. Ibig sabihin po, hindi po kami pinupondohan. Unlike po yung iba po na other GOCCs po, there's party funded po ng gobyerno. So, ngayon pong umagang to, mananawagan po kaming lahat. Pero before anything else, from PhilHealth po, the President po from PhilHealth, Employees, PhilHealth Corporation Employees Association, Attorney Susan Iduyan. Magandang umaga po sa inyo lahat. From Pag-ibig Fund Employees Labor Association, Sir Louis Israel po. Yes po, magandang umaga po. And from SSS Access po, ang VP po, si Sir Nel Maluso. Magandang umaga. Yes, go. Educate muna natin ang ating bawat isa sa atin kasi sa iba hindi nila talagang mag-gets kung ano yung pinaglalaban ng ating mga panauhin ngayon. So share us, ano po ba yung sinasabi niyo, Ms. Nanette, how the implementation of CPCS2 has affected, kasi sinabi niyo na earlier, talagang unjust, ano? But how has it affected your agency's employees? Una sa lahat po, tatatag po ang the Governance Commissions for Commission for GOCCs GFIs. Ito po ay nararapat talaga para po standardize, meaning maglalagay po ng average at para po meron pong cap. Protection po ito na wala pong pang-aabuso sa mga salary po ng mga nasa kawani po ng GFIs at GOCCs. But the problem is, nawalan po ngayon ng karapatan ng pagdidesisyon ng aming kanya-kanyang board of directors at aming pong management dahil po sa GCG. So ngayon po, lumalabas po kami po mga GFIs, meron po kami pondo para sa mga benepisyo na dati namin tinatanggap, but ang nangyari po, ngayon po, kami po yung naapektuhan. Kasalukuyan po, kami po sa GFIs at GOCC sa public sector, wala po kaming bigas. Wala po kaming healthcare, even yung children's allowance, teller's allowance po, housing allowance sa mga empleyado namin na mga nag-field. Hindi po kami tumitigil at hindi po kami pwedeng tumigil sa serbisyo para sa publiko. Dahil katulad po ng PhilHealth, ang Pag-ibig Fund, SSS, GSIS, DBP, Land Bank, Pag-ibig, lahat po kami, kailangan po kami ng mga mamamayan. So ngayon po kami ay nandito lang po para po manawagan ulit. Ginawa na po namin ito minsan sa radio program po ni Ms. Lolia Acosta. Pero ngayon po, bumalik na naman po kami dahil kami po ay umaasa sa laso na po ng ating Pangulo na mapapakinggan naman po kami. At kami po sana ay mabigyan na ng kaunting pahalaga na simula po nung COVID time, napakadami po sa aming hanay ang nawala. Marami pong namatay na empleyado, pero hindi po tumigil sa pagsiservisyo sa ating pong mga kasama sa buong Pilipinas. Ang aming pong trabaho ay hindi po katulad ng ibang private agencies at other government institution. Kasi po ang aming pong hanay, yung 7 pong GFIs, ito po yung pinaka kailangan ng ating mga mamamayan. Nag-release po ng mga para po sa mga claims sa Pag-ibig.
SSS po, benepisyo ng mga miyembro, sa mga nagkakasakit po, ang land bank po, kami po, lahat po ng mga empleyado, lalo-lalo na sa land bank, nasa mga probinsya po, nasa mga NPA infiltrated na mga lugar, tatawid po ng bundok, tatawid ng dagat, ang COVID po, napakadami pong buhay ang nakuha ng COVID sa amin, pero hindi po pa rin tumitigil na ng serbisyo. Yun lang naman po, ano po ang pagkakaiba niya sa CPCS 1 at 2? Sa CPCS 1 po, lumabas na po kami dahil pinakita po namin, pinahayag namin ang disparity na nangyari po. Pinapalaban po namin, nagkaraban kami, ako po ay isa sa mga narenta hanggang ngayon. Pero wala pong nangyari, nung lumabas po siya, hindi po para sa mga rank and file. But still, at least nung kami po ay nagpahayag doon, nagpa-press con po kami, nadinig po kami. Kasi po, naayos po yung pasahod po para sa mga rank and file. Pero ngayon po, ang kakaibahan po sa CPCS 2, before, there is a Watson Wyatt na third party po na balangkas ng pasahod. At kami pong mga taga-GFI sa GOCCs, inibita po kami. Kinonsulta po kami, hiningan po kami ng aming mga suwestyon. At kami po ay po. We had dialogues. Series of dialogues po. Pero ngayon po ang kaibahan, we had inputs po. Sumulat po kami ang bawat ahensya at bigay po namin sa GCG. Lahat po ng aming kailangan ipaloob doon sa ating pasahod ngayong CPCS 2. Pero ang problema po, hindi po kami pinatawag. The biggest problem is we do not know if our inputs have been taken down. Example po, yung retirement po, yung ating house, yung ating po healthcare na pinakamahalaga po, at ang bigas. Ang mga tao po sa ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Senado, ng House of Representatives, ibang national governments, they have their own rice allowance, rice subsidy. Pero kami pong taga-government financial institution na dati po nakakatanggap ng bigas, na dati po may healthcare, ayun po wala. Marami pong empleyado sa amin na walang healthcare benefit. Bakit po? Pera po namin, sarili po namin pera, sarili po namin sweldo ang pinambibili namin ng healthcare. My problem, ako po personal sa aming asosasyon, sa NPA, napakarami po, I am 10,400 plus rank and file employees. Most of them do not have HMO. Bakit po? Hindi naman po nila unahin yung healthcare kaysa po doon sa nilang pang-araw-araw. May mga anak po nag-aaral, pagkain sa bahay, bayarin sa tubig, kuryente, tuition ng mga bata. Uunahin po nila yung kaysa healthcare. So what we did right now sa amin po, pinatupad po ng aking board, ng buong LBPA po officers, lahat po kami nag-isip kung anong pwede namin maibigay sa empleyado. We will be implementing po ang free life insurance po para sa lahat po ng rank and file employees na miyembro po namin. Kasi po gusto namin pangalagaan na kung ano man, huwag naman po sana. May matanggap naman yung mga iiwan sa buhay. Kasi even yun, wala na po siya. Kasi po, dahil sa GCG po, wala pong magawa ang aming ahensya. And once aside, all of the officers and board of directors po ng 7 BGFIs, hindi po sila makagalaw. Kasi po dahil sa GCG. GCG is good, kaso po, ang problema po is how they implement the rules, paano siya ginagawa, paano pinapatupad. Kami na mga hindi naman dapat nila sikilin, at sana naman, baka naman makita po ng ating mahal na Pangulo, huwag na kami isama doon. We are requesting exemption from the GCG kasi kami naman po ay tuloy-tuloy ang pagbibigay namin ng pondo sa national government. At kami naman po mga kawani ng GFIs, wala, bibihira po siguro ang nakita niyo po kurap. Hindi kami pwedeng magnakaw. Hindi po kami pwedeng manghingi. Hindi po kami pwedeng mangutong. Kasi po ang aming mga hanap buhay ay serbisyo. Iniservisyon po namin ang bawat Pilipino po na nasa harapan namin, hindi namin pwede sabihin, ay, hindi na patupad yung CPCS 2 namin, bumalik ka na lang. Hindi po namin kayang gawin yun. So ito po yung binibigay ko, background po, bakit po kami nandito ngayon sa harapan nyo. Napakatagal na pong panahon na kami po ay nananawagan sa GCG. I had a lot of letters, I had a lot of exchange of emails. I even had a group, may group chat kami ng Viber. Hanggang ngayon po, wala po ako official na sagot na nakikita. Basta ang sinasabi lang po, ang staff work. And it's going to be implemented. Supposedly po, October pa po napatupad to.
may mga anak po kami ngayon sa aking pong sa season employees po sa edad ko po. Mga kolehiyo na po. Nangangailangan po talaga kami ng pag-andar po ng pasahod. Ang bigas po magkano, ang gasolina, kasama po ng gasolina lahat ng presyo ng pagkain. Hindi naman po namin pwede ipakain sa mga bata yung hindi pa pwede, wala pa sinabi. Diba? Hindi kami pwede magteka-teka at tumigil. So ngayon po, kasama po ng aking mga kasama ng Presidente ng Union, mga officers ng 7 BGFIs, kami po ay nananawagan at taus-puso pong humihingi ng tulong sa ating mahal na Pangulo. Sana naman po mapakinggan niyo po kami. I will give the floor to Pag-ibig po. Sir Luis Israel. Ay, gagawin ko lang po sa opinion ko ni Slanet regarding sa dito sa panawagan na ma-approve at na-implement na yung CPCS2. Pati po natin lahat that the implementation of the CPCS1 was meant to rationalize the compensation among employees of DOCs and BPIs. But in the implementation, the result seems far from equitable sa karamihan ng mga rank and file employees. Kasi nagkaroon lang ng pumunting dagdag sa sahod. While pinamasa naman yung mga bonuses at mga allowances na natatanggap na sa mahabang panahon. So sa kabuuan po ng epekto po ng CPCS1, nagiging negative pa ang sahod ng mga kawani po ng DOCCs at GFIs. Sa pag-ano naman, ang resulta ng CPCS1, hindi naman nagabawasan ang dedication at commitment ng mga empleyado para sa pagtugon ng mga pangangailangan ng mga kapwa nating Pilipino. Sa katunayan po, ang Pag-ibig Fund na ngayon, puspusan ang pagtatrabaho sa calamity law. Libo-libong application ang pinoprocess ngayon. Hindi namin pwedeng ayawan. Kasi it's a commitment natin na matugunan natin ang pangangailangan ng mga Pilipinos na naaapektuhan ng bagyo. So kaya ganoon na lang kami nananawagan na sana po papabilis ang pag-approve at ang pag-implement ng CPCS2. Any questions from our media partners, UNTV, DZMM? Sino pong gusto nyo? Anong? Saan yung microphone? Rocky. Ako, mama. Ano po ba pagkakaiba nung dating pinaglalaban nung doon tayo sa Bang Hotel yun, sa Malate? Sa ngayon, sa kasalukuyan po. Nung dati po nilalaban natin si PCS1, yung resulta po ng unang implementasyon, marami po, napakalaki ng disparity po na mayroong mga rank and file kami na tinanggap lang nung una hanggang sa sahod ay 500 plus, may iba po lang nadaan. Where in fact, yung mga ABPN up, ay yun po ay naayos na. So in short, ito po ay nadinig. So ito po ay nadinig ng GCG. Ngayon po, CPCS2 po, nag-expire na po dapat October. Supposedly po October po na napatupad na. October 2024. Ngayon po, August na po. So 3 buwan na lang halos po. 1 taon na siya magbe-birthday na ulit. Hindi naman siguro kailangan paabuti pa ng 3 taon kasi yung implementation po should be 3 years po eh. So ibig sabihin, kung kailan pa 3 taon na noong Oktubre, noon pa lang ba pag-aaralan? Yun po ay tanong sa amin. So sa amin po mga presidente ng Union, kami po ay tinatanong ng aming mga miyembro, may ginagawa ba kayo? Nakaupo lang ba kayo? Naghihintay ba kayo? Hindi namin po pwedeng sabihin na ganun. So kami po, tuloy-tuloy po ang aming pakikipag-ugnayan sa GCG. Nagre-request po kami ng meeting. So itong CPCS2 po, ito po yung sagot sa pag-andam namin. Ang national government po sa inyo, for the proper information, naka-second tranche na po sila na pag-usad ng pasahod. So ito po ay SSN, national government po, nakadalawang increase na sila. Kami po taga-government financial institution, GOCC, kami po yung araw-araw din, nagsiservisyo na pagbulo kami sa probinsya, sa mga bundok, sa dagat, kung saan tumatawid. Hindi mo alam kung makakabalik na yung iba. Hindi halos po makabalik kasi either meron pong naguluhan,
Either may bagyo, either nasira yung bangka, pero hindi kami tumitigil sa pagsiservisyo. So, ang CPS2 po, ito po ay talagang nararapat kasi 3 years yung review eh. So, kami naman po, ang aming pasahod po ay base po sa kinikita ng aming ahensya. So, kami po, ang hinihiling po namin, ipatupad lang agad. Kasi nga po, kaya nga po nananawagan kami sa ating mahal na Pangulo, lahat po, halos mababasag ang dibdib nung natapos po yung SONA na hindi man lang kami nabigyan ng pansin ng ating Pangulo. Isa lang po ang hinihiling namin doon. Para kami naghihintay ng birthday wish na sana mag-grant. Ang sasabihin na lang sana niya ay approve na ang CPCS2 at lahat po kami ay magbubunyi na. But after that, pagkasabi niya po na meron pa po mga proseso implementasyon, napakahaba po. Pero kami pong mga hanay na nasa GFIs, hindi po kami pwedeng tumigil. Wala po kaming karapatan para sabihin na sa harap po na namatayan ng asawa, hindi ka pwede mag-claim. Kasi wala pa ako CPCS2. Hindi ka pwede magsabi sa bako na hindi ka pwede mag-withdraw kasi wala pa kami CPCS2. Hindi ka pwede magsabi, hindi ka pwede mag-claim sa pag-ibig. At sabihin, bawal mong kasakit kasi wala kami CPCS2. Kami pong lahat, GSIS, kasama po ang Development Bank of the Philippines, ang DBP po. Lahat po ng aming ginagawang trabaho ay para po sa ating mamamayan. Hindi po lang kami basta gustong kumita. Ang aming pong mga ahensya ay meron pong talagang mandato sa ating gobyerno. Ako po, galing po ako sa labas ng bansa para po ipahayag ng aking landmark gobayani po na yun po ay trabaho ko. Pero hindi po kami tumitigil sa pagsisilbi kahit walang CPCS2. Yun lang po. Yun po ang pinakakaibahan. Right now, medyo sobra na pong demoralisado. Napakababa na po ng moral ng aming mga hanay. Kami po mga presidente, ang pwede lang po namin gawin ay i-uplift. Huwag kayong mag-alala. Nagagawa kami ng paraan. Kumakausap kami ng kung sino-sino. Kasi Senate po, naghahanap po kami ng gawin sa aming mag-sponsor, sa House of Representatives, sa Malacanang, lahat po. Kung kailangan pong gawin namin dati na sinulatan namin lahat ng senador at lahat ng kongresista, gagawin po ulit namin. Pero sana naman po, huwag naman ganun mahaba ngayon. Kasi po, tapos na po yung 3 years eh. Nakadalawang komento na po yung national government. Kami po nasa public sector, ayaw naman po namin na mayroong na mamatay sa out of depression. Alam naman po natin, napakarami po ngayon sa hari namin mga bata. Hindi na po katulad dati. So ngayon po, iba po ang pananaw ng ating mga kabataan. Sila lagi mabilis. At mabilis din kasi sila magtrabaho. So siguro naman po nararapat sa aming mga hanay na bigyan naman po ng tamang momento. Ito po ang hinihingi namin. Imagine niyo po, sa isang teller ko sa land bank, lalapit po isang taga sa office, magkiklaim po ng house, ng rice allowance. Magkiklaim ng HMO allowance lang. Paano po yun? Sa amin po wala. Pero pareho po tayong gobyerno eh, taga-gobyerno. Pareho tayo nagsisilbi sa mga mamamayan. So sana po, yun ang sinasabi kong implementasyon po, kaibahan ng 1 at saka 2. At ang kinatatakot po namin, at sana naman hindi po mangyari ulit, kung ano po ang laman ng CPCS2. Nilalaban po namin siya ng aprobahan at sana po, huwag sanang maulit kung ano nangyari sa CPCS1. Kasi kami po ang nakipaglaban para maipalabas po yung CPCS1. Ang problema nung lumabas, hindi po para sa aming mga rank and file. Nananalangin po talaga kami na sana yung CPCS2 at sinasabi naman po ng GCG lahat ng aming suggestion, lahat ng inputs like retirement, HMO, bigas, at dati namin mga benepisyo ay nandun pa ulit. Kasi hanggang ngayon po, simula po 2018 kami po ay may kaso sa Civil Service Commission kasi po, usually po ang bigas namin, HMO, Children's Allowance, Nurse Allowance, Housing Allowance, Grocery Allowance, yung mga dati po namin tinatanggap na hindi pa puso si GCG, ay tinatanggap na po namin. So yun po ay pinaglalaban namin. Ito po ay demotion diminution. Wala po kami hinihingi sobra. Lahat po sa hanay namin, wala po kami hinihinging sobra. Kung ano po hinihingi namin, kung ano lang yung nararapat, at dati po namin tinatanggap. Kasi po, alam po namin at naniniwala kami na lahat po ng kawali ng GFIs ay nararapat po sa tamang pasahod at mga benepisyo because most of us are passionate workers of the employees, not government po.
hindi po kami pangkaraniwan na empleyado lang napapasok lang ng 8 to 5 at wala nang pakialam sa mamamayan na nandiyan sa harap po dahil nag-claim ng death, nag-claim po na sa calamity, nag-claim ng para sa gamot, sa hindi kailangan sa kanila. Sa PDAC may masasaradong bangko, di mo alam, nakukulong pa yung mga tao namin. Diba po? Yun lang po. Yun po yung kaibihan. Sana po, itong implementasyon, huwag sana sir ha, ikaw kasama namin. Sana po maulit yung CPCS1 na resulta. Sana po itong 2, yung mga retirement, sana po pag-approve kasama ng po lahat ng para sa empleyado. Yun lang po. Thank you. Nararapat lang. Go ahead. Another question po. Hello po. Nia po from UNTV. Para po mas maka-co-up up po sa inyo sa nais po ninyo i-explain. Kung pwede po i-explain nyo, ano po ba itong GCG, GFI, CPCS2? Kasi po, syempre, lalo po pag yung mga bago lang po nandito, ano po ba itong mga terms na to? At bakit po, lalabas po ba, i-explain nyo, wala po kayo natatanggap na kahit anong benepisyo yung grupo po ninyo lalabas? Yung mas naiintindihan po ng tao, in layman's terms. Ang GCG ang sangayon siya ng gobyerno na nag-monitor at nag-oversee sa mga GOCCs at GFIs. So, itong CPCS na itong tinatawag natin compensation position and position classification system, ito ang framework ng salary and allowances and benefits ng mga GOCCs at GFIs. So, para maliwanagan ng lahat, ang simula noong October 21, 2021, nung simulang i-implementa ang CPCS, hindi gaano napahalagahan ang sahod at benepisyo ng ating mga manggagawa. Lalo-lalo na doon sa yung mga rank and file employees natin o nasa mababang posisyon. Itong panawagan namin na ito para sa implementasyon ng CPCS2 ay napapanahon dahil sa ating kagustuhan na makasabay sa inflation ng ating nararanasan. Ang CPCS2 naman, ito ay supposedly ang review lamang itong yung CPCS1. Pag sinabing review ay meron ka ng batayan, so dapat pag-aaralan ng uli ang mga issues na hindi angkop o hindi nararapat doon sa nasabing implementasyon. So yun nga, kagaya ng sinabi ng aking mga kasamahan dito, na dapat sa ikatlong taon na October 2024 sana na-implementa na kagad siya para nakaagapay naman sa mga naghihirap nating mga empleyado. Na nagbibigay rin naman ng patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Opo sir, nabanggit po ninyo dati, nakakatanggap naman po kayo ng mga benepisyo. Ano po bang reason, bakit po ba naalis? Ano pong nangyari? Yes, good morning po. Pero po tayo EO 150 ng 2021, issue po siya, kaya po na-implement po ang CPCS1. Nandun po, meron po tayo mga APIs. So mga allowance credit incentives po yun, na itinigil po ng GOCC. So kung dati po, meron po tayong mga SEA, mga rice allowance, mga housing allowance. Sabi ng GCG, stop po na yan, i-review mo na namin. So kung gusto nyo, after the review, pag-usapan ulit natin yung CPCS1, yung mga natanggal na benefits. So ang nangyari, with the CPCS1, tumaas ang basic rate by what? 64 pesos. Pero natanggal naman yung ibang benefits na wala ng mga grocery allowance, mga birthday allowance, rice allowance, yung mga HMO. So, ano yung relevance na pag-increase mo ng basic pay namin, tinanggalan mo naman kami ng mga benefits. So, kaya po ang tawag po namin, nauntog po kami para yung iba nauntog, yung iba naman nagpapasalamat, yung mga officers namin nagpapasalamat kung ang sahod nila. Pero sa mga rank and file, marami po talaga ang dissatisfied. Kaya po nananawagan kami ngayon na si GCG, hindi naman po kami last year, pero kung hindi na po kami namin, hindi na po tayo hindi na pagkakataon na makapanahumala ulit sa kanila. Kaya yun po yung panawagan namin ngayon. Sino po ang dapat na mag-grant po dito concern? Yung concern po nito, sino po yung kailangan na humarap or mag-asikaso para po mag-grant? Ang GCG po. Yes po. Ma'am, pwedeng pahingin ng pangalan ng pupunteriyahin natin sa balita. Sino yun? Yung pinaka-pinuno. GCG commissioners. Attorney Carpus. Oo nga, wala po yun. Actually, if I may po, okay,
Attorney, sa head po ng GCG right now, si Attorney Marius Cruz. Okay. Kaso po, ito po ay kailangan pa pong aprubahan ng ating presidente. Okay, so yung GCG po ay kinreate siya para mag-control actually. Tama naman po, kasi may mga nagmalabis, totoo naman po. May mga ahensya po ng gobyerno na nagmalabis. Okay, so ang problema po, yung mga hindi nagmalabis, kasama kayo sa naapektuhan. Kasi po hindi kami humingi ng pondo eh. So yung mga board of directors namin ngayon, kahit gusto nila mag-approve, kahit ahensya namin lahat po kami. Kumikita man kami nag-limit po kami ng 33 million. Pero hindi po pwede mag-desisyon ahensya namin. Kasi po may GCG at approval po ng presidente. Yun lang po yung hiningi namin. Approval at implementation, wala naman ang problema eh. Kasi po lahat kami makakagalaw. Kasi ang iniisip po namin, kahit hindi po kami kinusulta, lahat po ng sinulat namin doon na tungkol sa pasahod, tutulid ng retirement, HMO, bigas. Iniisip po nararamdaman namin, sana po, na nandoon na siya. So ngayon po, katulad ng dati si Mrs. Juan na pinagsamahan natin, sir, nagmadali po kami, nag-press-con din kami na ganito, nagkaraban kami, minadali, na madali naman yung pagpa-approve, na pirmahan, na ilabas. Ang problema po, hindi naman para sa amin yung naman. So ngayon po, umaasa na naman kami. Imagine niyo, kumbaga sa pag-ibig, di ba? Madali ako umasa eh. Paasa talaga ako lagi, di ba? Mahilig ako umasa at maniwala. Madali po kami maniwala, di ba? Na sana po, itong part 2, diba sabi nga, love is sweeter the second time around, sana nga, diba? Pero sana po, kasi hanggang ngayon po, wala po kami narinig. Hindi naman po namin pwede sabihin sa mga ranks namin, bukas na lang, tuition bukas. Anong gagawin po ng mga tao? Hindi ko naman pwede palwalan yung 10,400 na mga empleyado, diba? Kahit ano po gawin yung pondo, napakarami po na nangangailangan. Kasi po, ang level po namin right now on my age bracket, kolehiyo na lahat po ang mga anak. Hindi na yung mga grade 1 na pwede mong babauna lang ng mali. Diba? Hindi na mali kakainin yung mga bata ngayon, hindi na pwede sa biscuit yun eh. Ang kain na 3 times a day na full meal na malaking tao na yun at namamasahin na yun. Hindi na pwedeng kardong lang pag sinakay mo sa jeep. Diba? So, panawagan po namin ngayon kung ano po yung sinasabi yung CPCS, so ano nga siya. Kasi, pasahod lang siyang simple. Pero, the problem is, 2021, so 22, 23, 24, 3 taon na review. Kung sa exam, mag-review kayo isang linggo eh. Isang buwan, 3 buwan, 6 na buwan. Pero yung 3 taon na pag-review, para sa pasahod, ano ba, dahil mo ba yung nag-master ang exam niyan, di ba? 21 ako. 21 po, 2021 po, October 5. 2021 po, last na implement si CPCS. So ngayon po ay mag-4 na taon na. Yes, sir. Number 1, datos. Ilan kayo lahat miyembro sa buong Pilipinas? Okay. Buong Pilipinas po, ang 7 big GFIs po ay 30,000 mahigit sa buong Pilipinas. Alone Land Bank po, LBPA, ako rank and file, 10,400 po, buong Pilipinas. Ikalawa, kung ikukumpara yung sahod ninyo sa iba ng Pilipino, sabihin natin sa private, gaano kalaking porsyento yung pagkakaiba na dihado kayo? Okay. Kapag po ganyan ang ating panuntunan, sasabihin nila napakataas na ng pasahod namin. Totoo po. Basic salary mataas po. Opo. Pero, tinanggalan naman po kami ng benepisyo. So in short, para binigyan kita ng cake, pero tinanggal mo naman sa akin yung kanin at ulam ko. Can I survive with a cake? Diba? Napakahirap naman po nun. At saka po, yung aming mga empleyado, hindi ko tulad ng private. 8 to 5, goodbye. Sabi po hindi. Napakarami po namin kawali ang lagi nasa OTT. Thank you. Ikatlo, ma'am. The rest, may protection sa batas. Meron ba kayo sa mga tulad ninyo na batas na nagawa na para may protection kayo? May papatupad na IRR? Ang protection po namin sa batas lang right now is yung sa EO 150 dapat. Kung talaga ipapatupad, yung po yung CPCS 2. EO lang yun? October po. Pwedeng manligaw sa congressman? Yun po yung nakalagay po sa aming mga plan of activities. Manliligaw ulit. Mag-draft na kayo? Tapos. Opo. Ang request po namin, if ever, is we're drafting a resolution right now and we're
having sponsors from the Senate and the minority na if ever po baka pwede kami exemption po sa EU 150. Kasi po kahit naka-exempt naman kami doon, hindi naman po kami tumitigil na magbigay po ng serbisyo at ang aming pong kaukulang po na remittance sa ating national government. Para lang po mapahalaga. Kasi even yung mga board of directors po namin, wala po silang power, wala po silang kamay. Wala silang magawa para tulungan kami. Ang kaya lang po nilang gawin sa amin ay pakinggan kami. Kasi po kahit po sila, their hands are tied to decide on this. Kasi wala po silang powers right now. Simula po nung pinatupad ng GCG, yung EO 150 po, wala po silang karapatan na power, authority, para po desisyonan ang aming pasahod. So kahit po sila, hindi sa pinoproteksyonan namin, ang aming pong ahensya po talaga ay talaga pong kami pong mga taga-union, napakaganda po ng aming samahan right now na kung pwede lang ba, di pinatupad na namin siya. Kasi amin po yung pondo eh. Hindi po kami tumukuha ng pondo sa DBM. So parang ito yung CPS to, parang ito yung CBA nyo sa private? So po, opo. Kasi po wala pong CBA ang mga public sector. At isa pa po, nire-request po namin yun na ibalik ang aming collective bargaining power. Tanong lang po, ano po yung kaibahan ng trato ng past administration sa administration ngayon sa inyo po ng mga taga-GOCCs? Actually, yun po yung problema namin, dun po nag-ugat. Sa last administration po, sorry to say. Kasi po, simula pa po sa past administration, nung napatupad po yung GCG under the term po of former President Dico, kami po ay naglalabi na at wala pa rin pong naggagalaw on that. Ang sinasabi pong difference right now, kay President po, PBBM po, at least nakakarating naman po sa kanya yung aming mga sulat. Okay? Umaandar naman po. Ang problema lang po sa dati, hindi po talaga nakakarating. Kasi po talagang hindi na. Doon lang, naka-stop. That's why, ang request po namin right now, that's why we requested this, nananawagan po kami. Kasi alam naman po namin, si Pangulong Bongbong Marcos po ay talagang pinapahalagahan niya ang mga empleyado po. So, we are really asking the help po. Kaya ito po ay panawagan. Hindi po kami nagagalit or nang mang-aaway or katulad po ng ibang mga gusto na nananawagan. Kami po ay humihingi po ng rekonsiderasyon. Kasi po, kami na lang po yung pwede mag-update ng moral ng mga empleyado para huwag silang tumigil sa pagsiservisyo. Follow up lang po, ma'am. Para malinaw lang po, ano po yung wishlist nyo sa CPS 2? Gusto nyo mangyari? Isa lang po. Ang pinapangarap lang po ng mga empleyado ng GFI sa GOCCs, mapatupad at mapa-aproban na ang CPS 2 ma-implement agad at kasama po ang mga nawala namin benepisyo dahil hindi po kami tumitigil sa pagsiservisyo sa publiko. Pakiulit po yung mga benepisyo na nawala po sa inyo. Rice subsidy po, HMO allowance, Provident Fund po, Children's allowance, Teller's allowance, Housing allowance, Grocery allowance, anniversary. Magkano po yung ma'am kung susumahin natin yung... Kung susumahin po, 100,000 po sa amin kada isang empleyado sa isang taon. Just to add on din po. Ito pong prayer ng hanay po namin na gusto maibalik yung mga nawalang mga benepisyo po. Hindi ito isang pangarap lamang, wish na dapat maibalik. Ito po ay mayroon po mga legal basis po. Kasi sa paningin po namin, yung pagtanggal po ng mga benepisyo iyon ay nagiging illegal po siya. Kasi mayroong mga Supreme Court ruling na po tayo na kung natatanggap na po na mahabang panahon nagiging benepisyo na po ng mga tao. So kaya yung request po namin na maibalik is ano siya, nakabatay po siya sa legalidad po. Hello, good morning. I'm Salvery Cuarme from Ruda Balita, Pilipinas. Itatanong ko lang po kay Atty. Sa ano po kayang kadahilanan na bakit po hindi nila maibigay yung dati yung mga benepisyo na before naman, nabibigay naman po sa inyo? Ano po yung pinakamalaki
napakalalim na kadahilanan na bakit magpo 4 years na, 3 years na po ata, hindi po nila maibibigay. Ano po kaya ang malalim na kadahilanan? Maraming salamat po. Or dadagdag ko na rin. The same question actually to So do you believe, Attorney Sansu, that there was lack of transparency in how salaries and positions were reclassified? Isa kaya yan sa atin? Yes po. As to ng kadahilanan, yun din po yung tanong namin. Ano pong dahilan kaya ng GCG? Since nag-stop na po yung mga sila na po nag-refuse to appear before us sa aming mga dialogues, hindi rin po namin alam kung anong kadahilanan nila na hindi tinigil nila yung mga benefits. CPCS 1 was supposed to rationalize and standardize compensation for all government employees. And yet, lugi-lugi pa rin po mga government employees. As to kadahilanan, hindi rin po namin alam kung ano po yun ang naging batayan ng GCG na para po itigil ang mga benefits. Posible po, alam ko po, nabalitaan niyo po before nung na-create po ang GCG, may mga nagmamalabis po talaga ng mga hensya ng gobyerno na sobra-sobra naman po talaga kanilang allowances. Pero naman po, para sa amin naman po, ang karapatan naman po namin yun. Tandaan po natin, meron po tayong, actually po, meron po sana kami gagawin legal action. Pwede po kami mag-file ng petition for mandamus. Ano po ba yung petition for mandamus? Mandamus is an extraordinary writ where it may compel a person, corporation, or any board, officer, or person to carry out a legally required action if it fails or refuses to do so. Of course, po ito po dapat sa ministerial duty, hindi po ito discretionary duty. Let's go back to EO 150. Basahin ko lang po na sa EO 150, Section 9. Ano po nakalagay na Section 9? Periodic review of the CPCS. Ano nakalagay ko sa EO 150? The GCG and BAC shall review the CPCS 3 years after its effectivity and every 3 years thereafter. That's a ministerial duty. Kung sinabi po dito that the GCG and BAC may determine whether or not it should review, that's discretionary. Hindi po namin, wala po kami legal action on that. However po, nakalagay na GCG shall review the CPCS every 3 years. Ano po purpose ng review? Aalamin po dapat nila kung angkop pa ba yung CPCS 1 sa mga government employees. CPCS 2 is supposed to cure the birthplace of CPCS 1. Alam niyo po, after mailabas ang CPCS 1, madaming masayang officers, pero marami rin po hindi satisfied ng mga namin fellow employees. Ngayon po, honestly po, hindi po namin alam kung ano pong laman ng CPCS 2. Wala po sa amin nakakasilip or alam po ano yung mga basic rates ng mga JG, mga pay grade, hindi po namin alam. Pero po, it's inevitable. Hinarap sa talabas pa rin po dapat yun ng GCG. Ngayon po, every 2 years nakalagay. So that's supposed to be October 5, 2024. Ano na pong pensya na yun? So, hindi pa po sa amin dapat ito yung actual review po nila. Ano ba conclusion nila? Sapat na ba ang CPCS 1 or kulang pa ba ang CPCS 1? Kailangan pa rin po namin malaman kung nilang recommendation kay BBM. Ito na ba, dapat ba itong rates na ito ay emerge, dapat ba ito? Siyempre po, inaalam din po nila kung ano yung mga ginagawa namin trabaho. Tandaan po natin, before po, peaceful po sa Pilipinas, mas madali po ang mga transactions. Basic needs lang po ang binibigay. Ngayon po, hindi na po business po ang binibigay. Sa amin lang po sa Philip, dati po, inpatient lang. Okay na. Ngayon po, meron po kayo mga outpatient, may yakap, may konsulta. Ngayon po, benepisyo binibigay ang PhilHealth. Pero, ang sahod, hindi po sumusunod. Ano man pong programa ng PhilHealth, kailangan pa rin po ng mga tao magpa-perform. Kailangan pa rin po ng mga tao magkatrabaho. Pag pumasok po kayo sa PhilHealth office, hindi po kayo papalag, hindi po kayo na-entertain. So ngayon po, digitalization, automation, nag-i-innovate naman po ang mga government agencies. Again, sino po ba nagpa-perform nun? Mga government employees pa rin naman po. So supposed to be, ang panawagan namin po is for CPCS 2 to be approved immediately. Yan lang po. Thank you po. Okay, any other question? Yung follow-up lang, Attorney Sansu, kasi may letter kayo nanet sa ating Pangulo dated June 18, 2025. Nandiyan ba, nakalagay po ba, naka-indicate ano yung talagang gusto nyo ihilingin o parang konsiderasyon nga ma-appeal at mapa-implementa na? At humihingi ba kayo ng audience sa kanya? Actually po, opo, anong year pa ba? Matagal na, even sa GCG po. Sa totoo lang po, GCG po, they gave us, they gave me their Viber number, group chat po. So sa ako naman po, naniniwala naman po na doon sila makikipagkomunikasyon sa akin. Pero
Hanggang ngayon po, parang natigil na siya since last year na wala silang binibigay na update. So, ang mga hinihingi po namin, yun lang. Sabi nga po ni Sir Louie, yung hinihingi po namin ay hindi nga lang tama siya, hindi siya wish. Ito po ay tinatanggap na namin at tinatamasa na namin. Hindi pa po pinapanganak, hindi pa hinuhulma ang GCG. Kami po ay mayroon ng bigas at pinagtatrabahuhan po namin yun. Okay, we will take a break, a pause, kasi alis na. Hello. Meron po kami pwedeng ibigay, sir. Kasi po, ito po ay meron ng pondo eh. So dati na po namin tinatanggap at kada ahensya po, iba-iba po. Depende po sa kakayahan po sa savings po ng bawat ahensya ang binibigay sa amin. So we cannot just give a ballpark figure. Sample po, ang bigas po. Ang budget po ng bigas, usually sa amin po sa Land Bank, bigas po talaga binibigay. So sa ibang ahensya naman po, inform po ng cash. So meron po talaga diferensya. May differences po sa, so wala po kami, ang binigay ko lang po kanina, sa totality for Land Bank alone po is 100,000 and plus per empleyado po para sa isang taon. Pero kung sasabihin po natin tungkol to sa pondo, I think wala po tayong pag-usapan na pondo. Dahil lahat po ng aming ahensya ay kumikita po. Kami po ay nagtatrabaho at ang aming income po binibigay po sa national government. Hindi po kami humihingi ng pondo at approval ng ating Pangulo para pondohan po itong hinihingi namin. Yun lang po yung maliwanag dito. Ang hinihingi po namin ay ang kanyang kaukulang pag-approval lang po para ma-implement na po agad ang CPCS2. But when it comes to funding, all of our agencies can fund these benefits kasi tinatanggap na po namin, tinatamasa. Ang nakakalungkot lang po, just imagine po sa labang, 60 pesos po na children's allowance, kasama pa po na suspinde. Paano yung mga bagong empleyado na ngayon pala magkakaanak at nagkaanak, na iniisip niya, maganda sa Land Bank, maganda sa agency na pag-ibig, kay SSS, kay GSS, kay DBP. Maganda kasi may children's allowance. Ngayon po kahit 60 pesos kahit sa kada isang anak na wala pa. Yung loyalty benefit namin, kaya ka tumatagal, nagsiservisyo, kahit na walang bayad, yung sobra mong oras sa pagtatrabaho, okay lang. Kasi pag-retire po namin, GSIS ang aming pensyon, may loyalty na rin po kami. Pero pati po yung tinanggal. Yung loyalty bond, yung loyalty or ano po namin, allowance, imagine niyo po. Ako po, since 2018, ang nawala po ay 2,800 for the loyalty. I am 35 years in service po right now. Ako po ay pay grade A sa limitas po ang trabaho. Kahit nasa union po, kami pong lahat, ay meron po kami kanya-kanya pong trabaho. Hindi po kami katulad ng mga private na union leaders. Pag sinabi pong presidente, vice-presidente, pwede kang hindi magtrabaho. Okay? Kami po hindi. Sa limitas po ako, sa lahat po kami, sa loans, sa lahat po. Nagtatrabaho po ang lahat po ng presidente at officers po ng union, simula po sa NBPA hanggang sa dulo po ng PDCO. Lahat po kami ay nagtatrabaho kami. Okay, we have to pause for a break. Yung next batch naman para sila nun po ang pwedeng makausap niyo. Sana lang sana, ma'am, Attorney Phil. Si Attorney Sanzu. Sinabi ni Boss Louie na sa Supreme Court. Non-dilution of benefits po yun. Kasama kayo doon. Para saan yun? So private o panglahatan Sa kasama lahat kayo naman po doon? na magkagawa po. Hingi ko na lang yung CR. Pag mag-file na kami. Kumbaga, Mag-file pa lang. kumbaga ang ini-emphasize na po namin, hindi po siya isang request para i-grant isa siyang karapatan na tinanggal sa mga kliyado po ng DOCC. Okay. Pag-grateful muli ang ating President ng EVPA, Land Bank Philippines Employees Association at EVP ng National Union of Bank Employees at siya rin po ang Chairman ng 7 BNG GFIs at Representative for 7 Big GFIs at Banking Ministry Tripartite Council known as Ms. Nanette Harino Lati. Pakilala mo po yung ating next batch. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat ulit ko Panita Loli. Kasama ko po ngayon sa panel, si Attorney Susan Luyan from PhilHealth. Magandang araw po muli. Ang Presidente po ng PhilDeseo, Philippine Deposit Insurance Employees Organization, Rosalia Ramirez. Magandang tanghali po sa kanila lahat. At
At ang ating kapatid, simula po sa SSS Access, Sir Alex Durembalen. Magandang tanghali po. Okay. Alright. Hanging question natin kanina, kasi tinatanong ng isa nating kasamahan, ano-ano nga po ba ang mga specific components, refresh our memory, para po dun sa bagong dating lang. Yung talagang tumbukin na natin, Ms. Lynette and Sir Alex, ang CPCS 2, ano po ba yung na-review na-amend ba yan, na-revoke ba, at nasa ano po talaga tayo? Sir Ariel. Sa paunang po, nais ko lang po medyo i-correct po yung ano natin dito, yung expose anomalya. Ito po ay hindi naman expose po ito, pero ang sinasabi lang mo namin dito, kami po ay nananawagan po na sa agarang implementasyon po ng CPCS 2. Hindi po kami whistleblower at yun ay parang i-lighten na po yun. Pero ang going back po dun sa, kasi bago po tayo nag-play, meron pong question kanina na about kung humingi po kami ng pondo. Ito pong lahat po ng GFI sa nasa harapan niyo. Hindi po kami humingi po ng pondo sa DBP. Baka kami po ang nagbibigay po ng dividendo para po sa kabal ng bayan. Kaya kami po nagpo-pondo sa mga pinapasweldo ng DBP at yung national government. Kaya po ang inaano po namin dito, yung pong dati pong ito pong CPCS 1 kasi, marami po kasi itong nagawang disparity po sa mga dating sa aming pong hanay. Unang-una na lang po, dito po sa salary structure. Ibigay ko na po sa inyo para wala pong tamang iba. And sa akin na lang po, sa sarili ko. Ako po ay yung tinatawag po na kasama po dun sa Red Circle o Umbog. Kami po yung, nung pumasok po ang CPCS at nagbigay po ng salary structure ang CPCS, kami po yung hindi po gumalaw. Kami po yung nasa step 8, yung tinatawag ng dulo na step. Kami po yung, sa akin po, sa ano kasi, ako po yung tinatawag na season. Kami po yung magtuturo, maggagabay po sa mga bagong pasok na napapalit po ng rango. Tapos kami po yung wala pong increase sa sweldo. Kasi nga po, ang sa CPCS 1, ang po niya, every 3 years po ang increment. Ang problema po dun sa every 3 years po na increment na sinasabi, hindi rin po kami mabibiyayaan nun. Kasi po, lagpas po kami dun sa tinalagang sweldo nung job grade po namin. Kung ang job grade po namin ay 10, ang step 8 po ay 50,000. Kung lagpas po ang sweldo ko, hindi na po ako gagalaw. Kahit na 3 taon yan, kahit na magdilubyo man yan, wala akong gagalaw dyan. Yun po ang sinasabi namin na disparity tsaka inequity dun sa pagano po dito pong CPCS 1. Ngayon po kaya po kami gusto namin na ma-implement na po itong CPCS 2. Kasi po ang panalangin po ng bawat isa po sa mga kasama namin, ito pong CPCS 2 is supposed to cure lahat po ng mga disparity, inequity dun sa implementation po ng CPCS 1. Yan po yung sinasabi namin na sana dito, hindi na ganyan na kung porke namumpog kami, wala na kaming increase, wala na kaming ano. And that is very demoralizing and inhuman sa mga tao, sa hanay namin. Kaya po, yan po, kami po we are, hindi naman po, we are tirelessly writing, meeting with DCG, and even writing the President of the Republic para po dito po sa plight namin. Imagine niyo po, doon sa akin po, wala na pong increase for the 3-year period. Come 4 years po, mawawala po yung tinatawag na
ABIs, allowances, benefits, and incentive. Imagine niyo po yun. Hindi ko na ako binigyan ng increase sa sweldo ko. Tinanggalan niyo pa ako ng allowances, benefits, and incentive. Sana, paano po yung mga, buti na lang po sa awa po ng Diyos, dahil sa pangungutang ko sa mga aking mga kasama, napagtapos ko po ang aking pong mga anak, 4 na anak. Yung pinaka-bunso po ay gagraduate po ng PT, ito pong August 5. So, dito po sa hanay na nandito po, ito po ay talaga kong pamilya, sabi ka. Tulungan po kami, hindi po wala pong tumibitaw. Ngayon po dun po sa sinasabi po nila na yung po tungkol po dun sa kung parang mayroon po kasi sinasabi na medyo maganda yung mga ating mga sweldo. Ito po ay, kung iiyanin nyo naman po, ito po ay pinaghirapan din po ng mga punyon na ilaban po sa kanya-kanya pong ahensya para po gumanda po ang mga salary po ng mga manggagawa namin. Hindi po ito agaran po basta-basta po na nangyari overnight. Ito po ay matagalang panahon po. Ako po ay nag-umpisa po sa gobyerno na 1995. Unti-unti po tumaas po yung sweldo namin sa pakikipag-dialogue po at pakikipag-usap po sa aming pong ahensya. Hindi po ito dahil lang sa wing, sa caprices po ng mga tao at ng aming mga direktor nakakataas sa amin. Kaya po ganyan po yung aming sweldo. Kaya po talagang pinaghirapan din po naman namin. Sa akin pong hanay, sa PDIC, ang aming pong mandato ay magbigay po ng insurance sa bawat deposito ng tao. Itong nakaraan na pong itong taon din po na to, na-increasean po from 500,000 to 1 million na po ang minimum deposit insurance coverage po ng PDIC. Pero nakakita din po naman dito, maliit po kaming ahensya. Kami po ay around the Philippines naman po. Napunta po kami sa Marawi, bago pa lang po mag-iba ang Marawi. Ang po ay nakapunta na rin po sa Luzon, Visayas, Mindanao sa pag-examine po ng mga bangko. Kaya po ito po ay pinaghihirapan din po namin. Hindi po kami natutulog na talaga pong sabi nga, lahat po ng ibinibigay po sa amin, blood, sweat, and tears, totoo po yun. Dahil madalas po, malalayo po kayo sa pamilya. Madalas po, kami po naano pa po ng illegal detention. Kasi po, ito kami, nung nag-examine po kami, nagsarado po kami ng bangko. Inulong po kami. Kaya yun po yung sinasabi ko na, ito ay inihiling po namin sa mahal na Pangulo na tingnan niyo naman po kami sa hanay ng nagbibigay ng pondo. Ay kami po naman ay hindi po kami nagpo-protesta, nagaya po ng dati na ang kalakaran po ay lumabas po sa kalsada at mag-rally po sa Mindiola. Hindi na po namin yan ginagawa dahil kumbaga sa professional naman po kami mga tao. Professional po kami naglilingkod sa inyo. Hinihiling lang po namin yung nararapat po na mabigay po sa amin. Yun lang po. Salamat po. Okay. Ang EO 150, ulitin lang po natin, Atty. Sansuno, kasi mukhang dun nag-umpisa lahat to Paki-educate po yung ating media men. Ano po ba yung Executive Order 150? Yes po. So, ang EO 150 is approving the Compensation and Position Classification System or CPCS and Index of Occupational Services, Position Titles, and Job Rates for GOCCs. Framework, repealing EO 203 and for other purposes. It was signed in October, actually October 1 siya signed it, 2021. October 5 yung implementation, 2021, signed by the previous President Rodrigo Duterte. So, nakaakibat po dyan, naka-attach po dyan yung mga implementing rules, andyan po kung ano yung mga
may mga tables po kasi, may classification po ang mga GOCC. So may category 1, 2, and 3. So kung saan po nag-fall yung category, yun din po susundin yung table. Tandaan po natin, hindi po lahat ng GOCC ay pantay-pantay. Nagkaroon po ng categorization si GCG para din po, depende po sa performance ng GOCC, yung magiging basic pay din po ng mga empleyado po doon. So meron pong, ayan, may mga financial components, may mga operations component, ilan ng mga empleyado, so nasa dulo po, yes po, depende rin po sa revenue ng isang GOCC. So meron po category 1, 2, and 3, andyan po kung yung mga tiers, andyan po yung mga basic rates. Nakapublish po yan, open po yan for the public to view and read and scrutinize. So kung ganun pala, Ms. Nanian from Sir Alex, yung itong EO-150, ganun kapalog lahat. So ang GCG, ano naman yung kanilang dapat na mandato to protektahan kayo? Actually, katulad ng sinabi ko kanina sa first segment, yung GCG po ay napakalaki ng halaga ng kanyang trabaho. Dapat. Kasi po yung mandato niya ay to marginalize, to rationalize the salaries, compensation of the GOCC GFIs para po mapigilan yung mga pananamantala. Okay? So pag-aabuso sa mga ibang ahensya po, nangyari po ito. So ang nangyari po, kami pong mga kumikita at income generating ng mga ahensya, kami po yung tinamaan. Kasi po nawalan po ng karapatan at ng pagdidesisyon ng aming mga board of directors na bawat hanay po ng aming ahensya, meron po kaming set of board of directors na appointed po, na galing po sa Office of the President sa Malacanang. Appointed po ng ating Presidente na pinagkakatiwalaan. Ibig sabihin po, nawala po yung kanilang karapatan o desisyon para sa kanya-kanyang ahensya. So, ang mandato po ng GCG ay maganda naman. It's just that we are requesting, if ever possible, we can be exempted or we can have another classification na ibukod po kami. Kasi iba po yung kumikita na ahensya kesa dun sa mayroong pondo ang ating gobyerno. Kami po mga hanay ng 7 GFIs ay iba po. Katulad ng sinasabi ko kanina, paulit-ulit ko po sasabihin at hindi po ako magsasawa na ipagtanggol po ang hanay ng aming mga empleyado. Lalo na po mga rank and file. Kasi po, umulat, umaraw, bumagyo, magkaroon ng earthquake, mag-landslide, kung ano man pong sakunang nandyan, hindi po kami pwedeng tumigil. Dahil po ang aming trabaho ay serbisyo. Serbisyo po sa mamamayan ng buong Pilipinas. So, kahit sino po sa amin ang ma-demoralize, kami po mga presidente ng Union, kasama po ang aming mga officers, lalo na po sa NBPA, buong Pilipinas po kami. Bawat isa po sa aming officers, governors, unit rep, ay lagi po nakaantabay sa mga empleyado na, relax lang, matatapos din natin ito. Pero hindi po namin pwedeng sabihin sa kanila na, sandali, walang approval, bawal magtrabaho. Hindi po kami pwede mag-aklas dahil po kami galing sa public sector. Ang pwede lang po namin gawin ay ganito, manawagan, pag 12 to 1 po ay mag-prayer rally if ever, or lumabas sa aming bangko na hanggang alas 12 at alauna lang po. After that, hindi po pwede. So bawal kami mag-rally. So ang pinakamaayos na ng pamamaraan na pwede namin gawin ay katulad dati po, nagkaraban kami Sabado. So pag Sabado po, usually po wala pong mga government agency sa bukas. Pero yun lang po yung pwede namin gawin. At doon lang po yung pamamaraan at katulad ito kung saan po pwede kami humingi ng tulong at manawagan sa ating mahal ng Pangulo. At ang GCG po, katulad ng sinabi ko dati sa kanila nung pag-meeting, they asked my number for a group chat. Sa Viber po. I'm waiting right now. I'm still waiting for them to update me. Pero wala po ako na pong update. Wala po kami na kung sit down, katulad ng CPCS1. Dati po, pinaupo kami at tinanong kami kung ano po yung kailangan pa namin ilagay. At kailangan pa namin alam sa kanila ano daw ang diferensya ng national government kaysa sa aming mga GFIs, GOCC. Napakalaki po. Number 1 po, kami po ay nagtatrabaho para po sa ating ahensya. Kung hindi po maayos ang pagtatrabaho ng aming mga empleyado, wala pong income ang aming ahensya. Wala po kami maibibigay sa national government. So ngayon po, I think it's really high time for us to go out and ask really
we are calling our President. Sana naman po mapakinggan nyo kami. Kami po ang hanay na nagbibigay po sa national coffer ng napakalaki pong income sa ating gobyerno. Hindi po kami nagtahanap ng ano pa. Hindi po kami humihiling ng kung ano pa. Ano pa man. Kung ano lang po sana yung dating mga benepisyo namin. At yung sa CPCS2, kasi po 2 taon na po naka-implement yung sa SSN, sa National Government. So siguro naman po, hindi po kami nag-ingay ng unang taon. Hindi po kami nag-ingay ng pangalawang taon na na-implement sila. Ngayon po, dapat po October 2024 pa. Mag-isang taon na po. Ang review po dapat 3 taon. Pero hindi naman po dapat mag-review kung kailan natapos yung pangatlong taon ng October. Dahil kami naman po mga taga-GFIs, may mga pamilya din naman po kami. Hindi naman po kami lang na binubuhay mga sarili namin para maglamierda lang para sa aming mga sahod. Pagkos ito po ay kailangan ng aming mga anak, magbayad sa aming bahay, matrikula, tubig, ilaw, lahat po tumataas. Bigas, gasolina, lahat po tumataas eh. Hindi namin pa siya pwedeng hingin at hindi kami pwedeng mag-sideline. In other words, kami po bawal po sa government na yun. Sa government servant, bawal po sa amin. So, ang pwede lang po namin gawin ay magsilbi ng maayos sa aming mga kliyente. At ito po ay talagang mamamayan ng buong Pilipinas na kinakailangan ng serbisyo. Katulad po ng sinabi ko kanina, hindi po ako mapapagod magsabi. Ang mga nagkiklaim po sa SSS ang namatayan, ang nasunugan, may calamity sa pag-ibig sa GSIS, sa DBP kailangan po ng tulong ng mga MSMEs. Ang land bank po, ang mga lending namin sa bangko, kung saan bundok, ang PDLC nalalagay sa alanganin, kailangan ng gamot, kailangan ng konsulta. Hindi pwedeng sabihin ng PhilHealth na, teka muna, wala pa po kami CPCS2, stop working muna. Hindi po maaari na ganun eh. So, kami po, kasama po ang hanay ng National Union Bank Employees, kasama namin ang private sa panawagan. Yung collective bargaining power po, hinihingi din namin. Kasi wala kaming boses po eh. Ang dami po namin, 30,000 po kami sa buong Pilipinas. Kasama po ang mga pamilya namin plus, pero parang wala po kaming boses. Parang, bakit po hindi kami napapansin? Eh, nagtatrabaho naman po kami. Kami po ay nagko-contribute sa ating pamahalaan. Kami po ay nagsiservisyo ng taus-puso. Araw-araw po pumapasok kahit po demoralize sa mga empleyado. Araw-araw po gumigising, nakikipaghabulan sa jeep, tumatawid po, sumasakay ng bangka, sumasakay ng motor, hindi mo alam na nasagasaan yung isa. Inatake sa puso kasi walang masakyan, inabot ng ulan, inabot ng baha, nabasa. Bawal pumasok, kailangan po namin mag-report ng katatapos lang po na bagyo ng Krising, Dante at Emo. Ang aming pong mga kawali, marami pong pumapasok sa amin. Pero sabi ko nga, I think this is the right time for us to ask reconsideration na lang po sana sa mga contribution ng aming hanay. So, yun lang po. Hindi po kami mapapagod, ang mga presidente po at officers ng union ng 7 big GFIs ay hindi po mapapagod manawagan sa ating Pangulo, sa mga senador, sa mga kongresista, at sa kahit kanino pa po na nakukunin sa government. So, sana po, di-video po kami. Yun lang po hinihingi namin sa inyo. Okay, Sir Alex, very quickly, para lang maintindihan palalo ng layman's term. Hindi katulad po ni Sir Alex, SOS po siya. Alam po natin na pakalaki po ng contribution na naiambag nila sa ating sa ngayong pamahalaan. Lahat po tayo, sinupilito ko ng DSSS member. Doon pa lamang po, napakalaki na po naman. So, paano naman hindi naman siya makapagtrabaho na maayos? Ano po ba yung talagang hinayin? Good afternoon po, sa amin po kasi, ang opinion ko po si Jan, hinihintay po namin yung paglabas ng restriction ng CPCS. Hindi ko po kaya pumapabor sa lahat ng magagawa ng GFIs. Which is, kaya nga po kami nandito, para alamin kung anong nakabaloob po. Katulad nga po ng mga sinabi ng aking mga kasama, na demoralize kami doon sa nauna, ito po ay napaka-importante sa amin sa ngayon. Katulad po ng sinabi ni Ma'am Lucky, makikinabang po dito yung mga ranks. Sa totoo po. Yung iba po yung sinasabi ni Sir Ariel na naugtog na. Nakapaloob po ba dito? May pag-asa pa bang tumaas ng sahod nila? Yung iba po nag-retiro na. Wala na po, hindi na po nasahod nito.
napilitan ng umalis dahil ayaw na nilang umasa. Pero kami po, hindi po kami gumigive up. Nandito po kami 7 na GFI na nananawagan sa ating buting Pangulo na sana po ay ilabas na o ma-approve na yung CPCS po na matagal namin hinihiling. Ito po kami po sa SSS, meron po kami programa, despite na ito, tuloy-tuloy pa rin po pagtako ng utak namin na gumawa ng magandang benepisyo para sa inyo. Hindi ko po pinopromote, pero September 1 po, may increase po kami na 10% for those pensioners and 5% dun sa mga namatayan. 3 taon po yan, 10%. Just imagine, from the management, naisip nila yan. Ngayon, dudumugin kami. Frontliner po namin. Despite po niya, sinasabi naman lagi, wala pera pa eh. Kasi wala pa yung CPCS eh. Pero tuloy yung servisyo namin lalo na sa mga pribadong kumpanya. So yun po yun, kaya po kami nandito. Salamat po. So ano pong solusyon? Pwede po kayo lumapit sa Senado, sa Kongreso, para mas mapakinggan kayo? Actually, Ms. Lori, thank you for that. Meron po kaming line of plan of action. Okay, so may marami po kaming ibang solusyon na gusto tahakin. We have a plan of caravan. We have a plan of writing the Senate and the House of Representatives. Meron po kaming plano makipag-usap. Meron na po kami request na courtesy call sa Malacanang at sa ating speaker. So lahat po, pati kay First Lady. So lahat po ng pwede namin gawin ay tinatry po namin. At ito pong pangyayari na ito, itong interview nito ay siguro po meron po mga kasunod. Kasi po kailangan po namin talagang gawin lahat ng nararapat para lang ma-implement ng mabilis po itong CPCS2. Maraming salamat po at sana po kasama namin kayo na italangin niyo po na marinig naman po kami ng ating Pangulo. I will just read my last note for the President. Honorable President, your swift action to implement CPCS2 is a heartfelt necessity to bring hope, dignity, and deserved recognition to our dedicated government employees who tirelessly serve our nation every day. As GFIs contributing to this to the national coffer, earnestly urge the immediate implementation of CPCS2. It's a matter of justice and recognition for our unwavering dedication and sacrifices in serving the government and the people. Maraming salamat po. Hindi po kami titigil ng serbisyo para sa ating mamamayan. Sana lang po mapakinggan at mapansin nyo kami, mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Magandang hapon. CPCS2, now. That brings to close our agenda for today. Thank you everyone. Again, syempre sa ating mga panahon. Let us know ano po yung thoughts. Salamat po.